O, babalik tayo sa ombudsman, di ba? Sa sinasabi, no sacred cows. Nung DOJ secretary siya, may sacred cows. Ibig mo sabihin, naging santo siya, naging matino siya na public servant dahil lang papunta siya sa ombudsman. Anong nagbago? Wala naman Ganun pa naman ang pagmumukha niya, di ba? Nagbago. Ay, nako, maraming netizen na hindi natutuwa sa nangyayari daw ngayon kasi para daw lahat iisang side lang. Oo, kasi nga, talaga namang obvious na pinilit lang. Yun nga po. Oo. Kaya yun. Ang ombudsman na ito, yung the same person na sinabi ni Erwin Tulfo, we have to bend the law. Ayun. Yes, sir. Binend din ng law. Binrake pa ang law. Gumawa ng sariling law para lang maging ombudsman yan. Oo. Siya yung umuo na pwede daw i-bend ng law. Gina-justify pa niya. Sometimes daw you have to bend, parang ruler daw. O ibabaliin mo, hindi mo naman sisirain. Hindi po ganun ang batas. Kaya nga may kasabihan ang sa Roman law, dura lex, sed lex. The law is harsh. The law is hard. But it is the law. Yun ang batas. Ang tamang philosophy sa batas, yung sinabi ni Mayor Fred Lim. Ano po? The law applies to all. Otherwise, none at all. Ayun. Dapat ang batas ay ipatupad sa lahat. Otherwise, kamote na. Wala na. None at all. Diba? Yun ang tamang attitude. Pangit ang Hindi mangyari yung sa atin. bendalo. Diba? Magiging lawless country. Walang kwenta yung batas. Diba sabi ni Erwin Tulfo? Mas mataas ang mamamayan sa batas. Vox populi, vox dei. Hindi po ganun. Ang gustong mangyari ni Erwin Tulfo ay lynch mob. Dapat may due process. Batas po yung due process. Bakit batas yan? Nasa konstitusyon yan. Constitution is the highest law. Due process. Pero gusto mo mabilis. Nakakita ka ng kriminal. Hinabol mo. Binugbog mo. Binitay mo. Kumuha ka ng lubid. Binitay mo. Naghalap ka ng poste ng Meralco. Iyon. Patay na. Sinabi mo, hindi. Yun ang sigaw ng mamamayan Hindi po ganun. Tamo, oo ka. Patay tayo. If we have an ombudsman kung saan binrake ang mga batas para maging ombudsman at agree siya na we can bend the law, paktay na. Paktay na. Yun na nga yun Alam nyo, hindi, ako po, walang epekto sa akin yan. Kasi nga sabi ko, katulad ng sinasabi ko, yung mga bashers ko, relax lang kayo. Baliwala po sa akin kung sinong ombudsman. Ang concern ko lang, kaya tinututulan namin, ay ang bayan. Hindi po magiging maganda para sa bayan kung si Boying Remulla ang ombudsman. I said it before, I will say it again. Sa akin po, walang epekto. May mga kliyente pa naman ako. Hindi po naman mawawala ang aking mga kliyente dahil si Boying Remulla ang ombudsman. O magiging, nag-umpisa ako ng law practice ko, year 2000. Sino bang, hindi kasi ako, ganito, history ko, 92 to 98, ako'y nasa City Hall ng Maynila. Abogado na ako noon. Empleyado ako ng gobyerno. Before that, empleyado rin ako ng gobyerno kay Doy Laurel, Office of the Vice President. Hindi pa ako abogado noon. Okay. Noong ako'y naging abogado, ang Pangulo ay si Ramos. So, empleyado ako ng gobyerno. Na nag-eleksyon ng 98, lumaban si Mayor Lim, nag-resign din ako. Kasi loyal ako rin sa tao Although wala namang kaming masamang tinapay, ang pumalit ay si Lito Atienza. Lumaban si Lim, natalo ni Erap. Magkaibigan sila noong panahong yon. Si Erap, after the 1-year ban, kinuha si Mayor Lim na DILG Secretary, 1999. Nagpa-practice na ako ng law noon, ayoko nang bumalik sa gobyerno, pinakiusapan ako ni Mayor Lim. Ferdi, inaanak noon ako sa kasal Ferdi, tulungan mo ako di sa DILG. Pumunta ako sa DILG as Assistant Secretary. So, 2001 yata, kung hindi ako nagkakamali, nag-EDSA 2, di ba? Natanggal si Erap, naluklok si Pangulong GMA. Nag-resign ako sa DILG kasi wala na rin si Mayor Lim. Nag-practice na ako. Nag-build up na ako ng practice ko. Kalaban namin yung presidente at that time. Kasi Erap ako Para sa akin, unconstitutional yung pag-assume ng power ni Mrs. Aquino, and I said so. At hindi nag-iba yung aking view. Kanya lang, noong 2004, natapos na yung term ni Erap, nag-eleksyon, nanalo siya, so okay na. So, legitimated na siya. Okay. Nagpa-practice ako noon. Paunti-unti naman, kahit papano, umuunlad po naman ang buhay ko. Napalitan si GMA, 2010, naging si Aquino. Naging abogado ako ni GMA, kalaban ko pa rin yung presidente. Okay naman, umunlad naman ang buhay ko. 2016, tapos na yung term ni Aquino,
naging si Duterte. O okay pa rin naman. Hindi ako humingi ng pwesto sa gobyerno, bagamat for the first time, nanalo yung manok ko sa pagka-presidente. Nakita nyo ba ako na masukan sa gobyerno? Nagpa-practice ako. Oo. So ngayon, kay Marcos Jr., tuloy pa rin ang practice ko. Irrelevant po sa akin yan. Ang tinututulan natin, yung ibang mga opisyal, ay dahil sa bayan, sa concern natin sa bayan. At wala naman mong problemang i-appoint si Boying. Pinakita lamang ni Marcos na siya ay hindi sincero sa kanyang mga pinagsasabi. Siya ay iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya. Unang-una, ito na, ay yan kay Remulla. Paano magiging transparent, impartial? BS yan. Huwag niyong paglulukuhan ng taong bayan. Siya naman, oo. Ito, ano bang hindi daw i-weaponize ang batas? Ginawa niya nung nasa DK siya, di ba? Wineponize ang batas para sa mga kalaban ng kasalukuyang pamahalaan.